Magandang gabi po. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Masaya na makita ka. Makita ka. Good evening, ladies and gentlemen. Magandang gabi po sa ating lahat. My name is Kim Ellis, a sinner saved by God's grace. Ang pangalan ko po ay Kim Ellis. Ako po ay ang iniligtas ng ating Panginoon sa biyaya niya. Tonight, my sermon title is Called for Such a Time as This. At ayan. So, ang paksa po na akin pong ibabahagi sa inyong gabi ay ang pagtawag sa ganito pong panahon. But before we start, let's pray. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Dear loving God, our Father, Mahal namin, Panginoon, sa langit. as we open your word and reflect on how you have guided us, Habang binubuksan po namin ang inyong pong banal na salita, Panginoon, at aming pagninilay-nilayan, maaari po ba ninyo kami batutan? and through the Bible in our history, At sa bayan, at sa Biblia at sa kasaysayan, please send us your Holy Spirit, Panginoon, nawa po'y ibigay ninyo sa amin ang banal ninyong Espiritu. so that you may speak to each one of our hearts, Nang sa ganoon, Panginoon, ay kayo po ang siyang mangusap sa aming pong mga puso. and help us to respond to your calling. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na siyang sumagot sa inyong pong mga tawag. And join your last day church. At nang kami po, Panginoon, ay siyang magpasakop sa inyo. This I pray in Jesus' holy name. Ang lahat ng ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright. If Jesus is on this earth today, what do you think? Which church do you think he will go? Mga kapatid, kung narito po ang ating Panginoon ngayon, sa inyo pong palagay, saan po kayang iglesia sasamba ang ating Panginoon? And let's find out. Ngayon po ay ating alamin. Ever since mankind turned away from God, Ayan, mula po nang tumalikod ang lahat or ang sangkatauhan sa Diyos sa halamanan ng Eden, a great fracture entered our creation. ayan po, isang napakatinding pagkasira ang siyang pumasok sa ating pong mundo. This world has been divided from darkness to light. Ayan, nahati po ang mundong ito sa pagitan ng liwanag at dilim. Good and evil, and truth and deception. Ayan, kabutihan at kasamaan, katotohanan at paglilinlang. We live in a world that has been deeply wounded by sin. Ayan, mga kapatid, tayo po ngayon ay nabubuhay sa isang mundo na malalim na ang pagkasira dahil sa kasalanan. However, the free will that God has granted to mankind from the Garden of Eden still exists in our lives. Gayun pa man, mga kapatid, ang napakabuti pong balita ay ang pagpapasya ay nananatili pa rin sa atin. Today, you have a choice to either to obey God or disobey God. Ayan, ngayon po mga kapatid, meron po tayong pagpipilian at ito po ay ang susunod sa ating Panginoon or hindi. Obeying God means having eternal life. Ang pagsunod po sa Diyos ay nangangahulugan ng buhay na walang hanggan. And disobeying God means eternal death. At ang pagsuway po sa ating mahal na Panginoon ay nangangahulugan ng kamatayan. You know, the Bible tells us that when God first created this world was perfect. At ang Biblia po kung atin pong bubuksan, sinasabi po doon or nakasaad na ang mundong ito ay nilikhang perpekto. We find perfection of this earth from Genesis 1 and 2. At atin po ito makikita or mababasa sa libro ng Genesis 1 and 2. And then, restored perfection of this earth will be found in Revelation chapter 21 and 22. At atin naman po makikita ang muling
pag-aayos ng mundong ito sa aklat ng But Apokalipsis. then the rest of the Bible is full of sin and sorrow. Ngunit ang buong kasulatan po, mga kapatid, ay puno ng mga bagay na nais sabihin sa ating Panginoon. Although God was deeply saddened by this terrible tragedy, Ayan, bagamat po mga kapatid, labis ang kalungkutan na nararanasan or naramdaman ng ating pong Panginoon sa pagkasira ng mundo. He did not abandon us. Isa pong napakagandang bagay ang kanyang ginawa. Hindi po niya tayo iniwan. Instead, He immediately set out about planning salvation for mankind. At pagkatapos po noon, ang plano ng Diyos ay ang magmadaling planuhin ang tungkol sa kaligtasan ng kanyang sangkatauhan. In Genesis chapter 3 verse 15 says, Sinasabi po sa aklat ng Genesis chapter 3 verse 15. God says that He will put enmity between man and Satan. At maglalagay ako ng alitan sa pagitan mo at ng babae. And Satan will strike the Son of Man's heel, but Son of Man will crush his head. At sa pagitan ng iyong supling at ng kanyang supling, kanyang dudurugin ang kanyang ulo or iyong ulo at iyong hahampasin ang kanyang sako. And this was the first promise of a prophecy. At ito po ang unang pangako ng Ebanghelyo at ng propesiya. By faith and trusting in His divine guidance, we can overcome sin and have eternal life. Ayan mga kapatid, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, tayong lahat ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Matthew chapter 7 verse 21, Jesus Himself said this. Ayan, sinasabi po sa Matthew 7 verse 21, Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. But only the one who does the will of my Father in heaven. Kundi ang sumunod lamang sa kalooban ng Ama na nasa langit. So this tells us not all the Christians will make it to heaven. Ayan, at ito pong talatang ito ay nagsasabi na hindi lahat ng mga nagsasabing sila ay Kristiyano ay mapupunta sa langit na bayan. And John chapter 3, verses 3 and 5 and 7, Jesus says that we must be born again. Ayan, at sinabi po dito sa aklat ng Juan 3, verse 3, 5 to 7, sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo. And Jesus said, no one can enter the kingdom of heaven unless he is born of water and born of the Spirit. Walang makakakita sa kaharian ng Diyos, malibang sila ipanganak ng muli. You know, our Seventh-day Adventist Church, fortunately, we follow God's divine guidance. At tayo po bilang mga sumasamba at nanginili ng araw ng Sabat, ay siyang naniniwala po sa ating pong Panginoon. This is why we believe in full immersion watery baptism. Kaya naman po, mga kapatid, tayo po ay naniniwala sa simbolo po ng bautismo. And I hear that we are going to have a baptismal ceremony tomorrow afternoon at SDA Language Center. Ayan, at atin pong narinig na tayo po ay magkakaroon bukas ng pagbibinyag or pagbabautismo doon po sa SDA LC. So, I invite those who have not been baptized in the name of Jesus. Kaya naman po akin pong inaanyayahan ang mga taong hindi tumatanggap sa ating pong Panginoon. And participate into this glorious ceremony. Upang po makisangkot sa napakahalagang pangyayari nito. From Genesis to Revelation, we see God deeply involved in human history. Ayan po, sa aklat po ng Genesis hanggang sa aklat ng Apokalipsis, atin pong nakikita kung paanong aktibong nakikibahagi ang ating Panginoon sa pagbibigay ng kanyang plano ng kaligtasan. The reason is because He loves you very much. At ang dahilan po mga kapatid ay dahil gano'n na lamang ang pagmamahal ni Kristo para sa lahat. And He does not want you to die. At ayaw po ng Panginoon na tayo po ay mamatay. Because this world revolves around you. Dahil ang mundong ito ay umiikot lamang sa iyo. If you are
not in existence, there's no world. Ayan, kung hindi ka po nabubuhay ngayon, ay wala po ang mundong ito. This is why you are so precious and important in God's sight. Kaya po mga kapatid, gayon na lamang tayong ka-espesyal sa ating pong Panginoon. You know, God has His chosen people throughout earthly history. Ayan mga kapatid, meron pong hinirang na bayan ang ating pong Panginoong Diyos. God called Noah to prepare the ark so that he can save the people from coming flood. Ayan, tinawag po ng Diyos si Noe upang iligtas ang mga tao mula sa paparating na baha. And God called Abraham At tinawag din po niya si Abraham to go to the land of promise called Canaan. upang ihanda din po ang lupang ipinangako. And God called Moses to lead Israel out of the land of Egypt. Ayan, at tinawag din po ng ating pong Panginoong Jesus si Moses upang pangunahan ang Israel palabas po sa Egypto. Because it is God's plan to establish His own nation on this earth. Ayan, dahil ito po ay kasama sa plano ng ating Panginoon upang itatag ang kanya pong tipan sa pamamagitan ng mga propeta at mga hari. So that He could establish His covenant through prophets and kings. Ayan, para po kanya pong maibigay ang tipan na ito para sa atin. Why? Bakit po? Because He needs a nation to bring His begotten Son. Dahil alam po ng ating pong Ama sa Langit na kailangan po ng mga tao ang ating pong Panginoon. Then at the right time, God sent Jesus Christ, His only Son, to this earth. Kaya naman po dumating ang araw na ang ating pong Ama sa Langit ay sinugo ang kanyang bugtong na anak. Jesus came here to fulfill God's purpose. Ayan, ang ating pong Panginoong Jesucristo ay naparito upang tuparin ang layunin ng ating pong Ama sa Langit. He came to show us the love of God. Siya po ay naparito upang ipakita sa atin ang pag-ibig ng Diyos. He came to teach us the truth of the Bible. Siya po ay naparito upang tayo po ay turuan ng mga katotohanan mula sa Biblia. And He came to save us from our sins. At dumating po at pumarito ang ating Panginoon para tayo'y iligtas sa kasalanan. And then, finally, He came to establish His church on this earth. At siya ay naparito upang itatagpo ang kanyang iglesia sa mundong ito. So, He came to die on the cross to pay for our sins. Siya po ay naparito, namatay sa krus bilang kabayaran po sa kasalanan nating lahat. Because only by blood our sins can be forgiven. Ayan, dahil po ito ay ang dugo lamang ni Kristo ang siyang magiging daan para po sa kapatawaran sa ating pong mga kasalanan. And then Jesus invites us, come, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Not only you, but your family as well. Ayan, kaya naman po ang ating Panginoon ay lagi tayong sinasabihan, pinapaalalahanan na tayo po ay lumapit sa Kanya hindi lamang po sa ating kaligtasan, bagkus ay para na rin po sa ating pong pamilya. After finishing His mission on the cross, He was buried and was resurrected on the third day. Ayan, matapos niyo pong tapusin ng ating pong Panginoong Jesucristo ang kanyang misyon sa cross, siya po ay inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. After spending 40 days with His disciples, He ascended to heaven, promising that He will come again. Ayan, after po ng 40 days, siya po ay umakyat sa langit at siya ay nangako na siya ay muling babalik. But before He went to heaven, He established His church on this earth. Ayan, ngunit bago pa man po bumalik sa langit ang Panginoong Jesucristo, ay siya po ay nagtatagna ng kanyang pong simbahan. He said, upon this rock, I will build my church. Ayan, sinabi po ng ating Panginoon na ako'y magtatatag ng aking iglesia. And Jesus Christ is the rock of salvation. At si Kristo po, si Kristo ang ating pong bato kung saan itinayo ang iglesyang ito. You and I, we can stand firm in His words and we can establish our faith in Him. Ayan, tayo pong lahat, ikaw at ako, ay siyang magkakaroon ng pananampalatayang ito sa ating pong Panginoon. It is important for you, each
every one of you needs to accept Jesus as your personal Lord and Savior and be born again. Ayan, napakahalaga po mga kapatid, na tanggapin natin bilang ating personal na tagapagligtas ang ating pong Panginoon. And also, Jesus gave His disciples, which is us, He gave us a commission. Ayan, nagbigay po ang ating Panginoon ng misyon sa bawat isa sa He atin. says, go out to all the nations and baptize them and teach them what He had told us. Ayan, sinabi po ng ating Panginoon na kayo'y humayo ay inyong ipabalita ang patungkol kay Kristo. And He promised that He will be with us constantly and even to the end of this age. At Kanya pong ipinangako na ang Panginoon ay magiging kasama natin hanggang sa kahuli-hulihan. So this is our duty as Christians to go out into the world and tell the world about our Savior, Jesus Christ. Ayan mga kapatid, ito po ay ang ating misyon na siyang tayo'y humayo at ipalaganap ang banal na mensahe ng ating pong And if Panginoon. you believe in Him, you will transfer yourself from eternal death to eternal life. At ito po mga kapatid ang napakaganda, mula sa kamatayan at tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Jesus is victorious over sin and this world. Ayan, ang tagumpay po ay na kay Kristo. And He is victorious over our arch enemy, Satan. At siya po ay tagumpay laban sa ating pong kaaway. You know, you don't have to be afraid of Satan. Hindi po tayo kailanman dapat matakot sa ating pong kaaway. Because Jesus won the victory at the cross. Dahil nagtagumpay na po ang ating Panginoon doon pa lamang sa krus. You know, many times it's Satan's goal to discourage us, telling us that we are too sinful to come to Jesus. Ayan, ang isa po sa mga gawain ni Satanas ay ang ibigay sa ating mga puso't isipan na tayo ay mga makasalanan. Although we have our daily struggles with anger, Ayan, so kahit na po tayo ay maraming mga pagsubok na dumaraan sa buhay, with jealousy, inggit, greed, ayan po pagbuhay ng mga kasakiman. Yes. lust, Ayan, pati din po ang pagnanasa, pride, ayan ang kayabangan, bitterness, at ang kalupitan, kapaitan, and temptation of this flesh. at pati na rin po ang tukso ng laman. But Jesus invites us to come to Him and overcome these terrible sinful nature. Ngunit ang ating pong Panginoon ay siyang nagsasabi sa atin na naway tanggapin natin ang kapangyarihan mula kay Kristo na mapanagumpayan ang lahat ng ito. While waiting for Jesus' second coming, Christians are to carry out the mission of leading others to Jesus Christ. At habang naghihintay po tayo sa pangalawang pagparito ng ating pong Panginoon, tayo po bilang mga Kristiyano ay alalahanan ng ating Panginoon na naway atin pong ipabalita ang ganitong mga mensahe sa kanila. Okay, God called Noah to build an ark, but and He invited people to come to the ark to be saved. Ayan, tinawag po ng ating pong Panginoon si Noah para po gawin itong isang arka at binigyan ng pagkakataon ng mga taong ito na maligtas. But the whole world disregarded His warning. Ayan, ngunit ang lahat ng tao po ay binaliwala ang paalalang ito. Eventually, they were all destroyed in the flood. At ang lahat po sa kanila ay siyang nasira sa pagbahang nangyari. God called Abraham to leave the land of Ur. Tinawag din po ng Diyos si Abraham para din po sila iwan ang lupain ng Ur. And go to the land of promise, Canaan, to prepare for His nation. Upang pumunta sa lupain ng pangako upang ihanda po ang lupain para sa kanyang magiging bayan. And God called Moses to lead Jacob's descendants out of the land of slavery, which is Egypt. At tinawag din po ng Diyos si Moses upang pangunahan naman po ang mga grupo ni Jacob palabas ng lupain ng Egypto. These are God's chosen people because they were determined to believe and obey in God. Ito po ang mga piniling hinirang ng ating Panginoon dahil sila po ay alam na
ng Panginoon na sumusunod at tapat sa Kanya. You have already heard that the Ten Commandments was given to Moses at the Mount Sinai. Ayan, inyo din pong narinig na ang 10 utos po ay ibinigay kay Moses sa Mount Sinai. You know, the fourth commandment is Sabbath command, but majority of this world just ignores this command. Ayan, ang ika-4 na utos po ay ang araw ng Sabbath, ngunit marami sa atin ang siyang binabaliwala ito. I'm sure you are much wiser than people in the world. Alam ko po na kayo po ay may sapat na karunungan para maintindihan ang lahat ng And ito. I'm sure that you will respond to God's invitation today. At ngayon po, ako'y naniniwala na inyo pong tutugunan ang panawagan ng ating pong Panginoon. To keep the Sabbath holy because God did 3 things to the Sabbath. Ayan, ang alalahanin ang araw ng Sabado. He rested, He blessed it, and He made it holy. At nagpahinga po ang ating Panginoon, pinabanal niya ito at pinagtibay. Sabbath is not just a holy day. Ito po ay hindi lamang isang banal na araw. Sabbath is the seal of God telling us that He is our true Creator and our true Redeemer. Ang Sabat po mga kapatid ay ang tanda ng tipan na ang ating pong Panginoon ay ang ating manlilikha at tagapagligtas. For 40 years, while the Israelites wander in the desert, Ayan, sa loob po ng 40 years sa ilang, they had nothing to eat wala po silang makain. because they were walking in the desert. Dahil sila po ay naglalakad lamang sa isang malawak na disyerto. So God sent manna every day. Kaya naman po, nagbigay ang ating Panginoon sa kanila ng mana. 6 days a week, but not on the Sabbath day. Seventh day. 6 na araw, ngunit hindi sa ikapitong araw. Strangely enough, for 6 days, if they kept any of the manna overnight, it grew maggots and it grew rotten. Ayan, kung sila po ay kukuha ng sobra sa sinabi ng ating Panginoon, ito po ay masisira. But once they collected on Friday and they kept it over Sabbath, it didn't stink and it didn't grow maggots. Ngunit sa kautusan sa kanila ng Panginoon, kung kayo kukuha ng mana sa ika-6 na araw, ay dodoblehin po iyon para sa araw ng Sabat at ikailan may hindi ito masisira. How long did he do this? Ilang beses po niya ginawa? Ilang taon po? 40 long years. Ayan, 40 years. Why? Because God wanted to teach them how sacred and how important the Sabbath is. Ang lahat ng ito po ay nangyari at sinabi ng Panginoon dahil alam niya na at gusto niya na pabanalin natin at ipangili ng araw ng Sabado. In these last days, God has to set up His true remnant church. Sa mga huling araw po mga kapatid ay itinatag ng Diyos ang kanyang tunay at natitirang And iglesia. sometimes you might have trouble finding the true church. At minsan po tayo po ay nagugulumihanan kung saan po natin ito makikita. But tonight, I want to show you that there is God's true church you can find in the Bible. Ngunit ngayong gabi po, akin pong ipapakita at ibabahagi sa inyo na meron pong totoong iglesia na itinatag ang ating Panginoon. Over the centuries, compromise and corruption crept into church. Ayan, sa paglipas po ng maraming mga taon at mga araw, unti-unti na pong pumapasok ang pagkakamali sa iglesia. And Honey will read Tagalog. And sinasabi po sa aklat ng Daniel 7 verse 25, at siya'y magsasalita ng mga dakilang salita laban sa kataas-taasan at kanyang papanghinain ang mga banal ng kataas-taasan at iisipin na baguhin ang mga panahon at mga kautusan at sila'y ibibigay sa kanyang kamay hanggang isang panahon at mga panahon at sa hati ng panahon. At sa 2 Thessalonians 2 verse 3, huwag kayong linlangin ang sinuman sa anumang paraan sapagkat hindi darating ang araw na iyon hanggang sa mangyari ang paghihimagsik at ang taong makasalanan ay mahahayag ang taong tiyak na mapapahamak. God forewarned us saying that this evil corruption will come to church to think to change the time and God's law. Ayan, tayo po ay pinaalalahanan ng ating Panginoon sa banal na kasulatan na
na darating ang kaaway upang sirain po ang ating pong pananampalataya at relasyon sa Panginoon. Now, this church has been pretty successful in keeping Sunday and changing Sabbath law. At ito pong simbahan ito ay siyang nanatili at patuloy na kinikip po ang Sunday. But God tells us in Thessalonians that not to be deceived by these false teachings. Ayan, ang libro po ng Thessalonica po ay nagpapaalala sa atin na huwag po tayong magpadala sa ganitong pong mga tentasyon ng kaaway. So God wanted to correct this error. At gusto po ng Panginoon na tapusin at itama ang ganito pong mga pangyayari. There was a great spiritual awakening back in 1800s. Ayan, meron pong isang nangyari na nakasusulat po back sa noong panahon ng 1800s. There was a man named William Miller. Ayan, kung inyo pong kilala, meron pong isang lalaking nagngangalang William Miller. He was just a farmer, Siya po ay isa lamang magsasaka. but he was a dedicated Bible scholar. Ayan, siya po ay isang napakasipag na tao na siyang nag-aaral ng Biblia. And he studied the 2,300-day prophecy. At kanya pong pinag-aralan ang 2,300-day na propesiya. At sinasabi po dito, sa Daniel 8 verse 14, aabutin ng 2,300 gabi at umaga, pagkatapos ay lilinisin ang sanktuaryo. Miller believed that this prophecy was connected with the second coming of Jesus Christ. Ayan, naniniwala pong lalaking ito na si Miller na ang propesiya pong ito ay konektado sa muling pagbabalik ni Kristo. And he connected all the dates, and he came to year 1844, and he declared that Jesus is coming back in that year. Ayan po mga kapatid, kaya naman po sa kanyang pong pag-aaral ng mga bagay na ito ay kanya pong naisabi na siyang ang Diyos ay darating noong 1844. Although he was correct in dating the prophecy, Ayan, so pagamat ang taong ito po mga kapatid, si Miller ay tama po sa mga petsa na kanyang pinag-aralan, but was incorrect with the event of a prophecy. pero ang mali po dito ay ang ikalawang pagdating ni Jesus na kanya pong ipinabalita sa tao. If you read Hebrews chapters 8 and 9, you will find this prophecy pointing to Jesus Christ being the high priest in the holy sanctuary. Ayan po, kung inyo pong gustong malaman pa ang tungkol sa propesiyang ito, ay maaari nyo rin pong basahin ang nasa Hebreo 8 and 9. Because of this incorrect prophecy event, Ayan, dahil po ito po ay hindi tama, great disappointment of 1844 happened in our Earth's history. ayan, kaya po nagkaroon ng great disappointment po. Oh, people were sad. At ang lahat po ay siya nalungkot. However, not everybody gave up their faith. Ngunit ang hindi po lahat ng tao na nakaalam ng mga bagay na iyon ay nawala sa pananampalataya. Christians from all different denominations came as a one accord. Ayan, kung inyo po makikita sa larawan, nagtipon-tipon po ang mga tao, leader mula sa iba't ibang denominasyon. They prayed and they studied the Bible in depth. Ayan, kanila pong binasa, pinag-aralang muli ng mas malalim pa ang Biblia. They discovered At kanila pong napagtanto that salvation is ours only by faith and only by grace of God. na ang kaligtasan po ay biyaya lamang mula sa Diyos. They also discovered that the seventh-day Sabbath has been changed from Saturday to Sunday. Ayan, kanila din po napagtanto at natutunan na ang ikapitong araw daw po ay nalipat mula Sabado sa Linggo. So they wanted to restore the Sabbath. Kaya naman kagustuhan po nila na muling maibalik po ang araw ng They Sabado. also learned that Jesus was baptized by total immersion. Kanila din pong natutunan ang pagbabautismo kay Kristo. And also, they realized that Jesus is coming back to get us. At na kanila din pong nalaman at napag-alaman na ang ating pong Panginoon ay muling papari. This painting is posted in our headquarters in Washington. Ang painting po na ito ay nasa tanggapan natin sa Washington. Maryland, actually. Yes. Yes. Silver Spring, Maryland. Maryland. Yeah. So this picture
picture depicts all the other religious leaders in different denominations come together to share their biblical doctrines. Ayan po, sila pong lahat ay nagtipon-tipon upang kanila pong ibahagi kung paano nila pong naiintindihan ang doktrina po. They consolidated all the truth that they have discovered and they made it into a perfect biblical doctrine for Seventh-day Adventist Church. Ayan, pinagsama-sama po nila ang lahat ng mga katotohanan sa Biblia na kanila pong nadiskubre upang magkaroon at mapagtibay ang iglesia. And so, here, you can see that Methodist Church, Baptist Church, Catholic Church, Presbyterian Church, Congregational Church, and many other denominational churches came together to join the Advent movement. Ayan, kung inyo pong makikita sa larawan, narito po ang Methodist Church, Baptist, Catholic, Presbyterian, and Congregational Church nagsama-sama upang makabuo ng isang Advent movement. After experiencing the great disappointment of 1844, pagkatapos po nilang maranasan ang dakilang pagkadismaya or kabiguan ng 1844, they came together and they established the Seventh-day Adventist Church. Sila pong lahat ay muli nagtipon-tipon upang itatag ang iglesia ng Seventh-day And Adventist. so our church was formally established in 1863. Kaya naman po ito ay naitatag noong 1863 bilang isang Seventh-day Adventist Church. We believe that this church has been erected for purpose. At tayo pong lahat ay naniniwala na ito po ay naitatag dahil may plano po ang Diyos. Our church name itself stands for God's Word. At ang pangalan po ng ating pong iglesia ay siyang patungkol sa ating pong Panginoon. Seventh day means that we honor God's holy seventh-day Sabbath. Ang ika-7 araw po ay tanda ng ating pong pagbibigay ng respeto sa araw ng Sabbath. And then Adventist means people who are waiting for the second coming of Jesus Christ. At ang kahulugan po ng Adventist ay ang mga tao na siyang naghihintay sa ikalawang pagparito ng Panginoon. You know, I wasn't a Christian all my life. Ay, mga kapatid, ako po ay hindi Kristiyano sa aking As buhay. a matter of fact, I used to deny that there God's existence. Ako po ay lagi ko pong sinasabi na wala po ang Panginoon. But I got into a deep trouble and then I had a spiritual awakening in my life. Ayan po, ako po ay nagkaroon ng isang matinding pagsubok sa buhay na siyang gumising sa akin. I was so blessed to become a born-again Christian. At ako po ay isang pinagpala na maging isang born again po. The first thing I did was went to a Bible store and I got me a big Bible. Ayan, ang una ko pong ginawa ay ang bumili ng Biblia. And I read the Bible every day, every free time I had. At akin pong binasa ang Biblia araw-araw at sa tuwing mga oras na ako po'y walang ginagawa. That was the happiest time of my life. At ito po ang pinakamasayang araw ng aking buhay. And one day, I had this strong desire to go to church. At isang araw po mga kapatid, ay nagkaroon ako ng kagustuhan na pumunta po sa bahay-sambahan. And I reasoned, I asked Jesus, Jesus, I want to go to church, but I don't know which church to go to. At akin pong sinabi, Panginoon, gusto kong pumunta or sumamba or pumunta sa simbahan, ngunit hindi ko alam kung saan ako pumunta. Then I heard a voice saying, go to Sabbath-keeping church. At ako'y nakarinig ng isa pong boses na nagsasabi sa akin na pumunta ka sa Seventh-day Adventist Church. I said, there's no such a church like that because I really didn't know there was a Seventh-day Adventist church. Ayan, sinabi ko po sa Panginoon, Panginoon, hindi kailanman ako nakarinig na merong iglesia ang ganyan ang pangalan. You know, I worked for Jewish Bank before I came to Korea. Ayan, so mga kapatid, ako po ay nagtatrabaho sa Jewish Bank before po or bago pa man ako mapunta sa bansang Korea. Jewish people are true people of the Bible. Ang mga Hudyo po ay totoong tao ng ating pong, na nasusulat sa ating pong Biblia. And they kept the Sabbath. Kanila pong ipinangingili ng araw ng Sabbath. They would go home 2 p.m. on Friday Ayan, kaya sila po ay umuwi alas 2 ng hapon to prepare for the Sabbath.
para po maghanda para sa araw ng Sabbath. But sadly, they didn't believe in Jesus Christ as the Messiah. Pero ang pinaka-nakakalungkot po doon mga kapatid ay hindi sila naniniwala na si Kristo ang Even tagapagligtas. they kept the Sabbath, they didn't believe in Jesus as the Savior. So to me, they are not true church. Ayan mga kapatid, kahit na ipinapangili nila ang ikapitong araw, pero hindi sila naniniwala kay Kristo, alam ko na hindi sila ang tunay na iglesia. Now, in my neighborhood, I had many different churches. Ayan, doon po sa lugar kung saan po ako nakatira ay napakaraming mga simbahan. And they are all Jesus-believing people. At lahat po sila ay naniniwala na may Diyos. But they go to church on Sunday. Ngunit, sila po ay pumupunta sa bahay-sambahay tuwing araw ng Linggo. So I knew that they were not the true church. Kaya alam ko rin po na sila po ay hindi So tunay na iglesia. so I was in dilemma. So ako po ay talaga nagugulumihanan. I wanted to go to God's true church. Yan. Gustong-gusto ko pong pumunta sa tunay na iglesia ng Panginoon. And so my coworker who helped me to become a Christian, Ayan, meron po akong isang katrabaho na siyang tumulong sa akin upang maging ganap na isang I Kristiyano. went to him and I said, Richard, I want to go to church, but I don't know which church to go to. Ayan, sinabi ko po sa aking kaibigan na gusto kong pumunta sa bahay-sambahan, ngunit hindi ko alam kung saan ako pupunta. Oh, his eyes lit up and said, well, come to my church. At sinabi niya po sa akin, sumama ka sa akin, pumunta tayo sa aming bahay-sambahan. No, don't tell me your church is a true church. Ngunit akin pong sinabi, huwag mong sabihin na ito ay ang inyong bahay-sambahan ay ang tunay na iglesia. Everybody thinks their church is a true church. Dahil lahat ay nagsasabi na ang kanilang bahay-sambahan ay ang tunay na iglesia. And he said, oh, really, Kim? Oh, Kim, talaga ba? You know, I noticed that you're carrying your Bible everywhere. Alam ko na lagi mong dala ang iyong Biblia. Yes, I'm reading the Bible. That's why I want to go to church. Oo naman, kaya nga ako nagbabasa ng Biblia dahil gusto kong makilala ang tunay na iglesia. And he said, do you know that God has his true church in the Bible? Alam mo ba na sinaad sa Biblia na merong tunay na iglesia ang Panginoon? Oh, he does? O meron ba? Where? Nasaan? And so he opened the Bible. He says, read Revelation chapter 12, verse 17, and read Revelation chapter 14 and verse 12. Ayan, nasusulat po sa aklat ng Apokalipsis 12 verse 17. Nang magkagayoy nagalit ang dragon sa babae at tumalis upang makipagdigma laban sa iba pa niyang mga supli, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at nangahawakan ng mahigpit sa kanilang patotoo tungkol kay Jesus. Pahayag 14 verse 12, narito ang pagtitiis ng mga banal, narito ang mga tumutupad sa utos ng Diyos at sa pananampalataya kay Jesus. So he told me Jesus has a true church and he would go there. Jesus would go to this church if he was on the earth. Ayan, sinabi po niya sa akin, alam mo ba Kim, na kung narito man ang ating Panginoon, siya ay pupunta sa tunay na iglesyang ito. And so I was curious. I said, oh, what is your church's name? Ayan, kaya naman po ako napatanong sa kaibigan kong ito, ano ang pangalan ng inyong simbahan? And what do you think he told me? Ano po kayo sa palagay ninyo ang kanyang sinabi? He says, Seventh-day Adventist Church. At kanya pong sinabi na ito ay ang Seventh-day Adventist Church. I have never heard this church name before. Hindi ko ito napakinggan kailanman. I asked him for the name over and over because I kept on forgetting it because I wasn't used to this name. Ayan, so ako po ay nagtanong sa kanya about sa pangalan ng simbahan ito. So, I got the address of the church and one Sabbath morning, I decided to go to that church. Ayan po. So, isang Sabado po, nang ako'y nagdesisyon na pumunta sa iglesyang ito. It was in Rockaway, New Jersey, in America. Ito po ay sa New Jersey, sa Amerika. It was a small white church. Ito po ay isang maliit na puting simbahan. When I got to near the church, I could hear people singing hymns. Ayan. Habang ako po ay papalapit sa simbahang ito, aking pong naririnig ang mga taong
nagsisiawitan. I was so happy, I felt like I was entering into heaven. Ako po ay napakasaya ng araw na iyon dahil akin pong nadarama na parang pakiramdam ko ay ako po ay pumapasok sa kaharian ng langit. And I walked into the church with a great greet of some elder. Ayan. At ako po ay pumasok sa simbahang ito na mayroon pong bumati sa akin na isa pong elder. As soon as I walked into the church, yan po, pagpasok ko po sa simbahan, on the podium of the church, dito po sa harapan ng bahay-simbahan, Jesus' image appeared. Now, not this painting, but actual image of Him appeared on the podium. Ayan, kung nakikita niyo po ang larawan, ganyan po ang nakita ni Miss Kim ng mga araw na iyon. And He said to me, "Welcome home, my child." Ayan, ang Panginoon po ay nagagalak na ni-welcome po ang kanya pong anak. You have finally arrived to your destination. Ngayon ay narito ka na. And never to depart from it again. At naway hindi ka kailanman malayo. Tears welled up. At ako po ay napaiyak. Tears of repentance and tears of gratitude. Ang luha po ng kagalakan at ang pagtanggap kay Kristo. I cried throughout the whole worship. At ako po ay nagtangis or umiyak sa buong oras po ng pagsamba. You know, I used to wear a lot of makeup. Ayan, mga kapatid, ako po ay laging nag-makeup. And the mascara was not waterproof. Ayan, at nung mga panahon pong yun ay ang mask ko ay hindi waterproof. And my face was covered with darkness. Ayan, at ang kanya pong mukha ay nababalot ng kulay itim. But I didn't care because I had finally come home. Ngunit hindi ko po iyon, wala po akong pakialam ng mga araw na iyon dahil ang nasa akin pong isip ay ang Panginoon. And that was almost 40 years ago. At yung pong lahat ay nangyari 40 years ago. And I have never regretted of joining Seventh-day Adventist Church. At ni kailanman ay hindi ako nagsisi na maging parte ng Seventh-day Adventist. More I study the Bible, more I realize that Seventh-day Adventist Church is founded on the Word of God, the Bible. Ayan, sa pag-aaral po ng Biblia, akin pong iginugol ang maraming oras para dito at akin pong patuloy na nakita at nakilala po ang ating Panginoon. You are who you are today because you have been taught by your parents and friends in school and society. Ayan, kayo po ay narito ngayon dahil sa atin din pong naririnig mula sa ating pong kapaligiran, sa mga tao sa ating paligid, sa paaralan at sa kahit saan man. But God expects you to make a rightful choice today if you find this truth. Ayan, ngunit ang ating pong Panginoon ay nagnanais na kung inyo pong natagpuan na ang katotohanan ay siyang kayo po ay magpasakop sa Kanya. It doesn't matter what kind of a background, religious background you have grown up in. Ayan, hindi na po, wala na po kung saan man tayo nanggaling or saan mang reliyon tayo galing. God wants you to obey Him if you have discovered in that deeper truth. Ang kagustuhan po ng Panginoon ay siyang tayo ay patuloy na manindigan at manampalataya sa katotohanan ng ating pong nalaman. Does Jesus have His church on this earth? Mayroon bang tunay na iglesia ang ating Panginoon dito sa mundo? Yes, He does. Mayroon po. Not only just the Christians in name, but they are those who obey God's word as it is written in the Bible. Ayan, hindi lamang po ang huling iglesia ng Diyos ang natitirang bayan, kundi lahat ng may Kristiyanong pangalan. Today, Jesus invites you to come to His church who uphold the word of God as the highest authority on this earth. Ayan, ngayon po ay narito ang ating Panginoon. Tayong lahat po ay inaanyayahan na maging kaanib ng totoong iglesia na Kanya pong itinatag. And Jesus says, if you hear His voice, do not harden your heart. Ayan, sabi po ng Panginoon, kung iyong naririnig ang mga boses na ito, huwag mong patigasin ang iyong puso. And Jesus today invites you to come and join His church.
At ngayon po, narito ang Panginoon upang anyayahan ng bawat isa sa atin na pumarito at tanggapin at ipangilin ang araw ng Sabbath. Tomorrow, we are going to hold a baptismal ceremony. At bukas po, tayo po ay magkakaroon ng seremonya ng bautismo. And if you want to partake this glorious ceremony, I would like you to stand up. At kung kayo po ay nagnanais na maging ganap na kasama namin sa seremonyang ito bukas, maaari po ba kayong tumayo? If you hear the voice of the Holy Spirit nudging your spirit, please come and respond to His calling. Ayan, kung inyo pong nararamdaman na ang banal na Espiritu ay siyang gumagawa sa inyong mga buhay, maaari po ba kayong pumunta dito sa harapan? Jesus invites you now to join His true church. Ang Panginoon po ay inaanyayahan ng bawat isa sa atin na tayo po ay umuwi na at pumarito sa tunay niyang iglesia. If you want to join His true church through baptism, could you please stand up? Ayan, kung inyo pong ninanais na tanggapin ang ating Panginoong Yesus bilang inyo pong personal na tagapagligtas, maaari po ba kayong tumayo? And would you come forward? Ayan, maaari po ba kayong pumunta dito sa unahan? Jesus loves you. Ang Panginoon, mahal po kayo ng ating pong Panginoon. And Jesus wants to save you. At gusto ng Panginoon na kayo po ay niligtas. And there is a hope in Jesus Christ. Meron pong pag-asa kay Yesu Kristo. Amen. Please come forward. Please come forward. You know, this world is full of disappointment and discouragement. Ayan, ang mundong ito ay punong-puno ng mga bagay na kasakiman at kasamaan. But Jesus offers you hope of eternal life. Ngunit ang Panginoon ay nagbibigay ng pag-asa at buhay na walang hanggan. He says, I do not promise you rose garden, but I will walk with you and deliver you from all your troubles in life. Ayan, hindi po ipinangako ng Panginoon na sa ating pong pagpapasakop sa Kanya, magiging madali ang daan. Ngunit ipinangako niya na ikaw at ako ay Kanyang sasamahan sa buhay niya. Are there any more who would like to come to the true church of God? Ayan, meron pa po ba sa inyo na gustong lumapit at pumarito sa tunay na iglesia ng Panginoon? Jesus died for you so that you can have eternal life in Him. Ang Panginoong Diyos po ay namatay para sa ating lahat upang tayo ay matay. It doesn't matter what kind of life you have led. Hindi na po mahalaga kung anumang klaseng buhay ang meron tayo. Because Jesus has power to forgive sins. Amen? Ayan, meron pong kapangyarihan ng ating Panginoon para patawarin po tayo sa ating mga kasalanan. Jesus invites you, come as you are. Ang ating pong Panginoon ay inananyahan tayo na lumapit tayong lubos sa Kanya. Broken in sin, filthy in sin. Kahit gaano pa tayong kasalanan. Come, I will cleanse you. At ang Panginoon po ay nangako na tayo po ay Kanyang lilinisin at bibigyan ng mabuting And puso. Peter says, come and repent and be baptized, every one of you. Ayan, kayo'y magsisi at kayo po ay magkaroon ng ganitong pagtanggap kay Kristo. In the name of Jesus Christ, you will receive forgiveness for your sins. Sa pangalan ni Yesu Kristo, kayo makakatanggap ng pagpapatawad sa inyong pong mga kasalanan. And you will receive the gift of the Holy Spirit. At kayo'y makakatanggap ng banal na Espiritu. And Jesus invites that whoever believes and is baptized, he will not be condemned. At ang ating pong Panginoon ay siya din pong nangako na kung sino man po ang siyang magpasakop sa Kanya ay maliligtas. Are there any more who would like to come to the invitation of Jesus Christ? Meron po ba sa inyo ang siyang gusto pang tumanggap sa panyayang? Let us draw near to God with a repentance. At tayo pong lahat nawa ay patuloy na lumapit sa ating Panginoon ng may pagsisisi. Amen. Amen. And Jesus firmly says, if you love me, keep my commandments. At sinabi po ng ating Panginoon, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. I would like to pray for you. Loving God, we want to praise you and thank you for your word.
Panginoong Jesus, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo pong mga banal na mensahe para sa bawat isa. Thank you for this Mango Church in this neighborhood. Maraming salamat po, Panginoon, sa bahay-sambahan nito. Thank you for setting up this church as the salt and the light of this community. Maraming salamat, Panginoon, sa pagtatag ng bahay na sambahan ito upang magbigay liwanag sa lahat ng mga tao. Father, thank you for bringing these young people to your podium today. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdala sa mga taong ito, Panginoon, palapit sa ating Ama. I pray that your Holy Spirit and your Holy Word will empower their lives. Akin pong dalangin, Panginoon, na naway ang banal na Espiritu ang siyang gumawa sa kanila pong mga buhay. And may they not struggle with the sin in their lives alone, but know that you are with them. At nawa po, Panginoon, na sa bawat araw na sila'y susubukin, ay kayo ang siyang makasama nila. And you will give them victory and you will deliver them from their sins. Nabibigyan niyo po sila ng katagumpayan sa kanila pong mga buhay kasama kayo. May you hold on to their faith, Lord, and may they never let go of your hand. Panginoon, nawa po ay patuloy na manindigan sa kanila pong mga pananampalataya. Help them to read the Bible and fill their hearts with the knowledge of Jesus Christ. Nawa, Panginoon, inyo po silang tulungan na masaksihan pa ang inyo pong mga mabubuting mga pabalita para sa lahat. And may you put a shield of a protection around them as they journey with you. At patuloy niyo po nawang gabayan ng mga kaibigan namin ito sa patuloy nilang pagsama sa inyo po, Panginoon. Thank you that they are committing their lives to you through baptism tomorrow. Maraming salamat, Panginoon, na sa pagkakataong ito ay ang mga kaibigan namin ay nagdesisyon na kayo'y tanggapin bilang kanila pong personal na tagapagligtas. May they reap 30, 60, 100-fold of your blessings in their lives At nawa po ay patuloy niyo po silang pagpalain sa kanila pong mga buhay. as they walk with you. Sa kanila pong paglakad kasama kayo, Panginoon. Bless this church. Nawa po'y pagpalain ninyo ang bahay-sambahan nito. Bless the children in this church. Nawa po'y pagpalain ninyo ang mga bata sa simbahan nito. May they all come to know the knowledge of our Savior, Jesus Christ. Naway ang lahat po ay makakarinig at matuto ng patungkol sa inyong mga pabalita. And may they fall in love with you deeply. At nawa, Panginoon, ay mas pagtibayin ang kanila pong pagmamahal para sa inyo. Until you come and get them. Hanggang sa kayo po ay muling dumating. Thank you. In Jesus' name we pray. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming dalangin. Amen. Pwede po ba na palakpakan natin ang kabutihan ng ating mga Diyos? Pwede ba na kayo ang mga pili dito ang humarap kayo sa kanila? Minamahal na mga kapatid, naglakbay po ng malayong paglalakbay patungo dito ang ating mga kaibigan. Sila po ay nagmula sa Northern Asia Pacific Division. 100,000 ang kanilang ginastos para lang po katagpuin tayo sa lugar na ito. Palakpakan po natin sila. Sadyang napakabuti ng ating mahal na Diyos. Alam niyo po ba, may isang kabataan, 12 years old. Ang kabataan ito ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Pagkalipas ng mahabang panahon, siya po ay naglakbay sa iba't ibang panig ng mundo dahil siya ay seaman. At alam niyo po ba, nalimutan niya yung aral, nalimutan niya yung katotohanan, nalimutan niya na siya'y binautismuhan. At siya'y nagkaroon ng asawa, mga anak, nang siya ay muling bumalik sa Pilipinas at the age of 64. Nagkaroon po ng ganitong pangangaral. Siya ay nainganyo na maupo. At alam nyo, habang pinakikinggan niya ang aral, unti-unti naging sariwa sa kanyang isipan
yung katotohanan na siya nga pala ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Alam nyo, siya iyak ng iyak lalo nung huling gabi. At ang sabi niya, I want to be a Seventh-day Adventist. Amen. Finally, amen, bago ako pumanaw. Minamahal na mga kapatid, mga kaibigan. Alam nyo, po ba, habang ako'y nagba-Bible study sa Mindoro, sa isang tahanan, mayroong hagdan pa punta sa second floor, may mga nakaupo pa ron, bukod pa yung mga nakaupo doon sa upuan. Alam nyo, nagulat ako, kalaghatian pa lang ng Bible study, ang sabi nung isang nakaupo sa hagdan, Brother Sammy, marami na ang nag-aya sa akin para ako ay mabautismuhan. Kahit ang aking ina, kahit ang aking ama, at sino mang pastor na na-assign dito, may itatanong lang ako sa iyo. Alam niyo po ba kung ano yung tinanong niya? Ang tanong niya sa akin, Brother Sammy, sa kabila ng aking mga pagtanggi sa pagpapabautismo, papaano kung ako ay biglaang namatay, nagkasakit, o na-aksidente, ako ba ay maliligtas? Alam nyo, hindi ko po alam kung anong isasagot ko bilang batang ministro. At alam nyo po ba, nag-pray ako saglit, at ang sabi ko, Jesus, please help me. Alam nyo, nasa 28 years na ang lumipas nung maranasan ko yung tanong na yon. At alam nyo, wala akong ibang naisagot sa kanya kundi, Sister, siya po ay 16 years old. Sabi ko, Sister, wala akong maisasagot sa iyo kundi pasalamat ka at buhay ka pa ngayon. Alam nyo, kinabukasan, binyagan, mahigit na 200 yung binibinyagan sa tabi ng dagat. Alam nyo, nagmamadali ang kabataang ito. Ang sabi niya, Brother Sammy, please, gusto ko na ako ang unang bautismuhan. Minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, kung si Jesus po ay nananawagan sa inyong ngayon, ang pakiusap ko po, huwag mong palampasin ang pagkakataong ito. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Ito ay simula ng iyong buhay na kay Kristo. Aalalayan ka niya kahit na ano ang mangyari sa mundong ito. Kahit saan ka makarating. At sisiguraduhin ko sa iyo, kapag tinanggap mo si Jesus bilang tagapagligtas, kapag ikaw ay nagpabautismo, ang Panginoong Jesus, kahit pa ano ang mangyari sa buhay mo, kasama mo siya, aalalayan ka niya, kahit pa maglakbay ka sa iba't ibang panig ng mundo, si Jesus ay kasama mo. Kaibigan, katulad ng panawagan ng ating tagapagsalita, mayroon po ba rito na kinakausap mismo ng ating Panginoong Jesus at sinasabi, anak, ito na ang oras ng iyong kaligtasan. Kaibigan, magpakatatag ka ngayon. Maaari ba na sa pangalan ni Jesus, tumayo ka, kaibigan? Mayroon po bang tatayo? Dahil si Jesus ay mahal na mahal mo. Kaibigan, tumayo ka, huwag kang mahiya. Ipakita mo na si Jesus ay kinikilala mong Panginoon ang iyong buhay. Mayroon po ba na makakasama pa ng 6 na mga kabataang naririto para patunayan na si Jesus ay mahal
niya. Kaibigan, tumayo ka. Samahan mo ang paanyayang ito ni Jesus. Praise God! Hallelujah! Mayroon po ba, mga kaibigan, hindi mo pagsisisihan ang pag-ibig ni Jesus na alam ko na gusto mong tanggapin siya bilang tagapagligtas? Sige kaibigan, mga kabataan, simula 12 years old, pataas, kayo po ay qualified para tanggapin si Jesus na unawaan nyo ang pag-aaral sa loob ng 6 na gabi. Kaibigan, tatayo ka ba? Gagawin mo bang masaya si Jesus para sa iyo bilang iyong tagapagligtas? Tayo, kaibigan, ito ang araw ng iyong kaligtasan. Meron pa po bang